Official nang na-trade si Kevin Durant ngayon sa Houston Rockets mga pare ko. Sobrang init pa ng report na yan ayon mismo dito kay Shams na ginamit ng Rockets sila Jalen Green, Dillon Brooks kasama yung 2025 first round pick na number 10 overall pick at 5 future second round picks para lang makuha itong superstar at 2 times finals MVP na si Kevin Durant sa trade. At hindi nga natuloy ang mga rumors dito sa Miami Heat at San Antonio Spurs, and according to multiple reports na tapos na ngayon lahat ng mga espekulasyon tungkol sa Durant trade dahil hawak na ngayon ng Houston Rockets yan at nasa lineup na itong si KD ng Rockets. Kailangan kasi ng Houston na i-match ang salary ni Durant na nagkakahalaga ng 54.7 million, kaya sila Jalen Green na may 106 million contract at si Brooks na under contract ngayon ang isa sa malaking tulong para pantayan ang payroll ng Suns kay KD. At pasado yan sa NBA trade rules. Ang Rockets at Miami Heat kasi yung huling dalawang team na malapit dito, pero mas binuhos ng Rockets ang mga future draft picks nila na mismong hinahanap nitong Suns sa trade deal. Kaya naman mas na-secured ng Houston Rockets itong si KD kumpara sa Miami Heat na walang balak na bitawan sila Kelly Oubre o Tyler Hero at itong si Jaime Jaquez Jr. At yung strategic value ng draft assets na number 10 pick, hindi sila mangangailangan nito dahil too deep na ang roster at limitado na yung minutes para kila Shepherd na number 3 pick naman nung 2024. Kaya mas practical yung ginamit ngayon ng Houston Rockets para lang makuha si Durant. 5 second round picks ang ginamit ng Rockets at hindi top tier yung mga yan, pero magbibigay naman ng future flexibility sa Phoenix Suns na pwedeng gamitin nila para mag-trade o mag-develop naman ng talent dahil makukuha naman nila itong future superstar na si Jalen Green. Yan din talaga yung habol ng Suns sa trade, na makakuha ng possible na maging future star nila kapalit nitong si KD at mga draft picks na magagamit nila para sa kanilang future, meaning sa pagkakatrade ni KD masisigurado ng Suns ngayon ang future nila at pagiging contender. At ayon naman dito sa ESPN analyst na si Kendrick Perkins, magiging isang legit contender na ang Houston Rockets sa Western Conference matapos ang nangyaring trade na to, at mas lalo na ngayon dahil sa veteran CB at clutch gene ni Durant. Ang Rockets kasi kulang sa half-court execution even na may number 1 rebounding at top 5 defensive team. Pero kailangan ng mga to ng isang reliable scorer at si Kevin Durant yung nakikitang magiging susi dito. Kaya ganun na lang rin kataas ang interest nila kay KD. At kasama sa plano ng mga to ang magandang kombinasyon mula kila Fred VanVleet, Amen Thompson, Jabari Smith Jr., Alperen Sengun at itong ang si Kevin Durant sa small ball 5. At yan mismo yung bagong plano na binuo nitong si Ime Udoka sa lineup ng Rockets. Kaya kailangan na lang nila ngayon na maghigpit sa budget management. May team option si VanVleet, may extension si Steven Adams at posibleng extension din yung magbigay nila kay Kevin Durant, lalo na kung pipirma siya beyond 2025 to 2026 season. Sa kabilang dulo, ayon naman sa Bleacher Report at ESPN, pwedeng magkaroon ng pinakamabigat na problema ang Bucks dahil sa pagkawala ni Lillard sa roster. Hindi na sapat ang depth nila para makipagsabayan sa East. Yan yung nakikita ng mga analyst ngayon. Kahit pa may mga report na pwedeng manatili itong si Giannis sa lineup nila. Pero may mga report din kasi kay Giannis na nasa stage na to na maaaring ikonsidera na trade. Pero ngayon hinahanap pa ng organization ng Bucks yung mga paraan para mag-retool sa paligid ni Giannis, kaya posibleng si Giannis na mismo ang mag-request ng trade kung hindi nito makikita ang pag-upgrade ng roster na to ng Bucks. Ang bagong may-ari ng Lakers na si Mark Walter, co-owner ng Dodgers, kilala sa mga high-stake investment gaya ng $700 million deal kay Ohtani at may regulatory savvy sa MLB. At malamang sa malamang araw magagawa niya yan sa mismo sa Lakers dahil sa mas malaking budget para sa front office, mas maraming resource para sa analytics, scouting, training at infrastructure. Yan agad yung planong rebuild na gagawin nitong si Mark Walter sa buong Lakers organization. Kung mas lalong paghandaan nga raw ni Walter ang Lakers, tataas ang credibility ng Lakers bilang professional championship caliber. At yan yung isang bagay na malaking halaga para kay Giannis kung gusto nga nito lumipat sa isang champion contender na team. At yan din mismo yung nakikitang pwedeng maglabas ng malaking pondo para nga makuha ng Lakers itong si Giannis, dahil ayon mismo dito
na kaya nga raw nitong magbigay ng malaking pondo kung magiging isang legit champion contender ang Lakers. Kaya nakikita ngayon na lumalaki ang tsansa ng Lakers na makakuha ng isang superstar tulad ni Giannis dahil sa bilyonaryong owner na si Mark Walter. Tataas ang budget at professional credibility ng Lakers at hindi lang sa pagbayad ng malalaking salary cap, pati na rin sa rebuilding ng isang championship roster.